morning po. So, papakita ko po sa inyo kung gaano lang kasimple gamitin tong POS namin. Let's say po, naka-encode na tayo ng mga items, operation na tayo. Ganito lang po kasimple gagawin ni cashier. Once na may bumili po ng item, nagaya po na itong Wilkins na to, naka-encode na po to sa system natin. Bali, ang gagawin na po ni cashier is i-scan yung item. Then, lalabas na po dito yung binili nila, Wilkins Distilled. For example lang po yan. Pag marami po silang bibilin, pwede po natin i-scanin lang ng i-scanin. Yan. Ganyan po yung one way. Or meron po tayong tinatawag dito na quantity. I-edit lang po natin yan. Kunyari po 10 ang binili nila. Ayan, confirm. Ayan. Pag may iba pa silang item na binili, kagaya nitong Coke na to. For example lang po ito. I-scanin lang po natin yan. Then ma-add na po siya dito. Same thing, pag papalitan yung quantity niya itong Coke. Ayan lang po, edit lang po. Ayan. And then may mga nakikita po kayo dito mga customer. Ito po yung mga record ng mga suki nyo. Then po siya lalagay ito pong discount. Kung bibigyan nyo sila ng discount, special discount sa mga senior citizen or may mga customized discount kayo, pwede din naman. Meron po tayong discount dito per item. So, bali, per item lang yung madi-discount. Pag ito po kasi discount, lahat po yung madi-discount. Pag discount item, per item po siya. Then, pwede rin po mag-void item. Ito pong void item na to, optional po ito. Kung ibibigay yung may access sila sa void, masaset po yan sa stop management natin sa settings, which ipapakita ko later. So, ayun po, kunyari, magta-transact na po siya. Kunyari, may naiwan po siyang item na pinaiwan niya muna yung item niya sa cashier. Pwede lang po natin i-keep yan. Lalagay natin yung pangalan niya. Ayan, keep. Then, mawawala po yung transaction. Pag bumalik na po siya, pwede po natin siyang i-retrieve. Ayan. Then, nandito yung record niya. Double-click lang natin, then pay. Ayan po. Let's say na magbabayad na siya. Ito po yung payment. Ito. Yung mga payment method po dito. Pinagandaan po dito is pwede tayo mag-ano payment method. But for now, let's see, cash muna. Then, dito pa na nalagay kung magkano yung binayad niya, ganyan. Or pwede rin naman po kung sakto yung binayad niya, click lang exact or space, then pay. Then, magtatanong po siya kung kailangan ng resibo or hindi. Pag nag-yes po yan, mag-open po yung kaha. Magpiprint po siya ng resibo. Ito po yung resibo. Ito po yung sample resibo pag naka-BIR accredited. Naka-sales invoice na po siya. Ayan po. Ganyan lang po siya kadaling gamitin. Ayan, nalabas din yan kung magkano yung kailangan isa click ni cashier. Then, confirm lang. Then, panibagong customer na po ulit. Ganun lang siya kasimple gawin.